Okay mga Lods, so pakinggan po natin si Yusek Claire kasi meron siyang, sabi ng Malacanang, okay na daw yung impeachment in a way. Well, pakinggan po natin siya para makuha natin yung buong konteksto. Po, At least on this prosecution, so, wala siya nabanggit tungkol sa impeachment. to reiterate Ivy's question, do you think the prosecution has done enough to merit conviction? Sa ngayon po, At least on this particular article. okay, Ang sagot dyan, yes. Palagay ko para sa akin, yes ang sagot dyan. Kasi nga, kitang-kita kasi na yung transfer of money, inuutos si Gina Acosta, yung pipirma, tapos bibigay kay La Chica. Kung saan dadali na La Chica, yun hindi natin alam. Sana maintindihan to ng mga kapatid natin DDS na may scaman talaga na nangyayari. It's a scam, okay? Hindi dapat ganon yung disbursement na tinatawag. Dapat ang mangyayari, si Gina Acosta ang magbibigay doon sa recipient. Hindi sa isang tao ng bulto. Kasi essentially ganon yung nangyari. Tuloy natin. ayon sa palasyo, in a way, Ngayon, in a way. yes. Yeah. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nagkontrol ng pondo Yun. para sa confidential funds. Kasi mga Lods, malinis na plunder yan eh. Alam nyo ba yun? Ang lumalabas kasi kung titignan mo, yung pera is ginamit sa pangsarili. Okay? Dapat kasi kung gagamitin mo ang pera ng taong bayan, it has to go through the process. Kailangan yan, dumaan yan sa mahigpit na proseso na hindi lang basta-basta binigay mo kay ganito tapos na. It's not like that. You have to be very meticulous with handling the people's money. Now kasi ang problema kasi doon sa mga DDS, ang gagawin nila, hindi nila papakinggan yung argumento na kung bakit mali yung ginawa ni VP Sara. Ang gagawin nila is, or at least yung mga trolls nila, isasabihin nila paano yung flood control. Hindi naman po ganun yun kasi. Kasi kung may nakawan sa confidential funds, may nakawan sa flood control, parehas yung kondinahin yun, di ba? Ang nakakainis lang kasi rito yung naratibo na nakafocus ang lahat sa impeachment, nakalimutan na lahat yung flood control. Hindi po. Yung flood control nasa ombudsman. Di ba nga, sinasabi ko sa inyo dito sa mga gawa natin na bigyan nyo ng due date yung Pangulo sa October 2027, kailangan marami na siyang makakulong niyan by that time. Or kahit even i-extend natin hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang termino, dapat marami na siyang nakulong. Siguro that's the reason why ang naririnig na ipapalit niya sa ang successor niya na gusto niya ay si Ombudsman Remulla. Bakit kanyo? Kasi kung si Ombudsman Remulla yan, ipagpapatuloy yung kinakasuhan lahat. What more, bigyan mo pa ng sobrang power ang si Ombudsman Remulla of the presidency to talagang mapanagot yung mga dapat mapanagot, 'di ba? So it's going to be a very long and it's going to be a very long 14 months road to 2028. So I think yan yung kailangan nating tutukan dito eh. Kasi people are really trying to mix up yung flood control at saka yung impeachment. Magkaibang proseso po yan. Pwede kayong magalit dyan sa parehas na yan. So, pag sinabi ng actually maganda nga, mag-decide na sila ngayon eh. Bakit? Kasi kada araw na lumilipas, malaking pera yung nawawala sa bayan. Kasi hindi naman libre yung mga pasahod dun sa staff ng Senate, di ba? So ano yung tama dyan? Di mag-decide na sila ngayon kung nakikita ng mga senator judges na enough na to para alam mo yun, para i-convict si VP Sara Duterte. After all, this is just a conviction and the parusa or the punishment is just removal from office and removal from and disqualification from ever running, di ba?
deserve naman talaga. Mukha naman talaga kasing may ginawang kabalbalan itong si Sara Duterte doon sa kanyang sa kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung paano nyo pa madedefend yun eh. 'Di ba? Kaya tama si Attorney Claire, in a way yes. In a way meron na talaga. Kasi look, papakinggan pa natin yung depensa. Ang linis-linis naman talaga kasi. Well, it's a constitutional rights naman ng mga tao or absolute right naman ng kahit sinong tao na marinig yung side nila. In the spirit of fairness. Pero ang tagal niyan, ang tagal pa niyan na presentation of evidence. Another what? Kung 18 days kayo, hindi pa tapos ang prosecution. Ibig sabihin, by 80 days pa yan. At the very least, 80 trial dates pa. Alam nyo kung gaano katagal yan? Kung hindi araw-araw yung trial dates niyan, mga lords, siguro mga 15 years yan, ganun katagal yan. Kung kung naka-stretch out yan ng every 2 months ang hearing, Diyos ko Lord. So alam niyo yun. So I think kung talagang mahal ni VP Sara Duterte ang ating bansa, just resign and aminin niya yung mga pagkakamali niya. Kasi ang unang maiipit dito si Gina Acosta. I would not it's not going to be hindi malayo na sampahan siya ng kaso ng ombudsman. Kasi kitang-kita talaga inamin niya na yung pera binigay niya doon sa non-dispersing officer na sila Chika, di ba? So these are all the things na kailangan niyong maintindihan dito sa issue na to moving forward. It is not okay na to think na ay hindi, malaki billion kasi yung ninakaw sa flood control. Tapos dito, eto lang yung ninakaw. No, parehas kayong ninakawan. So parehas kayong magalit doon sa sitwasyon na yun. 'Di ba? Alam mo, ang sakit talaga sa ulo kapag naiisip mo yung repercussions, yung yung sitwasyon na ganito na imbis magalit kayo sa lahat, yung galit nyo is selective lang kung saan panig ka nakapunta. Galit ka sa flood control, yes. Bakit dito hindi ka galit? Ganun din naman to. Mas maliit nga lang mas maliit relatively speaking. Pero in the real world, 600 million pesos and 1 billion pesos is an unfathomable amount or hindi yun madaling imaginein ng kahit sinong tao rito sa ating bansa. Di ba? Kasi magkano na yung pinakamalaking nahawakan nyo? Real talk, dyan sa baba. Yung totoo, 3 million, 5 million, pero not 600 million pesos. Not 1 billion pesos. All the same, ang difference lang talaga, isang opisina lang yung nang i-scam sa buong sa Office of the Vice President. Dito naman sa flood control, lahat sila kasabwat. Mula ulo hanggang paa, 'di ba? Mula DPWH hanggang dito sa kataas-taasan ng Kongreso at Senado, allegedly, meron daw. Ganyan yung tignan siya, mga lords. It's a systemic problem of corruption in our country. Not because gusto nyo yung taong nakaluklok. Ibig sabihin, pwede na siyang mangwalang hiya ng pera ng bayan. That's why sinabi ng Malacanang, in a way, yes, I agree. Sana nga, mag-decide na para matapos na eh. Di ba? Hindi ba yun yung gusto nyo? Na matapos na yung impeachment para makamove on na tayo sa mga iba pang bagay. Ay, naku po. Anyway, tuloy natin. Pinakahuling tanong po, Jervis Manahan, ABS-CBN. Ano yun, Jervis? Hello po, Yusek. Kanina po nagpa-press con si Bulacan Governor Daniel Fernando. Pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chika, na sila ang nagkontrol ng pondo. Para sa malinaw yan, no? Hindi naman pwedeng humawak ng pera sila Chika eh. 'Di ba? Ang hahawak lang dalawa. Si Sara Duterte o si dispersing officer Gina Acosta. So why is Gina Acosta giving the money to anyone else? 'Di ba? Doon pa lang red flag na eh. Pero wala eh. Bulag kayo sa katotohanan eh.
Meron akong isang dinibunk dito na vlogger, si Banat Bay. Sabi niya, napag-utusan lang siya ni Sara Duterte. Kaya siya sumunod. Kaya huwag siya daw tawaging stupid. That's not the point. The point is gumawa ka ng mali, kaya natawag kang stupid. Bakit okay lang kapag si Sara Duterte yung gumagawa? Pero yung mga kongresista, galit na galit kayo. Bakit hindi kayo magalit dun sa parehas? Tapos sisisihin nila si Marcos, di ba? Tanga daw, kasabwat daw. Ito, kanya-kanyang scam, kanya-kanyang mga scam sila eh. Kanya-kanyang sintigato sila eh. Kanya-kanyang nakaw sila sa pera nyo. Oh, tas magagalit kayo sa aming mga vloggers, mga bayaran naman kayo. Diyos ko naman. Yan, harap-harapan, may ebidensya sa harap nyo, di kayo magalit. Napaka-misplaced kasi ng morality natin eh, dito sa ating bansa. Masyado kayong nakafocus doon sa gusto nyo, hindi doon sa tama. Ako sana lang dito sa mga ganitong litanya ko, maintindihan nyo na gusto ko din naman mapasaayos ang ating bayan. Pero kung magagalit lang kayo selectively, parang mali naman yun. Sabi ko nga sa inyo eh, di ba kasi, kung dapat kasuhan, kasuhan. Yung iba kasi, wag kasuhan kasi walang ginawang mali. Malinis yan, Diyos ko Lord. Kahit kitang-kita na yung ebidensya. Yan lang naman po, mga